Ano naman yung sagot nyo? Kasi yung mga supporters niya, binabalik naman sa inyo yung tanong na baka naman kayo daw driven by so much hatred against the Dutertes. Kaya ganito yung pag-criticize nyo na lang kay VP Leni Robredo. No, alam niyo yung hatred is ano no, parang purely emotional. Ito po objectively, nakita naman natin, nasaksihan natin kung anong perwisyong ginawa ng mga Duterte sa taong bayan, sa ating bayan. Kung hindi kagalit dito sa mga Dutertes, then there's something wrong with you, no? It's either maka-Duterte ka or you're just numb. So, yun po ang ano dito. Tapos ito pa yung timing. Sara Duterte is about to be impeached. Politically isolated na siya. Tapos kumbaga naghahanap na talaga siya ng masisilungan. The last thing na gagawin natin is ma-sanitize natin yung image niya. Okay. Assuming tama yung pagbasa niya rito sa motibo, no? Why would VP Leni Robredo meet with Sara Duterte? What's in it for her? Yun na nga. Yun ang kailangan itanong nyo sa kanya. Kasi sa pagbasa ninyo. Ako, I'm afraid. Kaya nga sinabi ko, I am afraid kasi ang context nito, minute niya si GMA na wala siyang problema na. Sabi ko nga, one of the worst presidents in history yan. No? Minute niya. I don't know kung ano doon. She's okay with that. Then she's okay with meeting with a member of the Duterte criminal family. Ngayon, pero uncommon denominator nitong dalawa na ito is mga kalaban sila ni President Marcos. And I know for a fact na matindi ang galit ni VP Leni. If there's anything that can trigger her is si BBM. No? Ngayon, ang fear ko nito, baka mas nananaig yun kaysa dun sa bigger picture na existential threat itong mga Dutertes. Yun. Okay. Again, assuming that those premises are correct, no? Assuming na matindi nga yung galit ni Leni Robredo kay BBM, pero don't you trust her enough, given her track record, her character, na mas mananaig sa kanya yung pagkakakita dun sa mga mali na matitindi na ginawa at patuloy na ginagawa naman ng mga Duterte? Alam nyo, ito, no? Parang yung trust na yan, sinasabi natin. Just trust her judgment, sabi nila noon. Nung pinipilit ko siya na mag-decide ka na, start preparing. Sabi ng mga diehard followers niya in the lead up ng 2022 elections, bakit pinangungunahan mo? Just trust her judgment, etc., etc. So, saan tayo pinulot nun? Diba? Mali yon. It was a political blunder to start very late. So, we lost. No? Ngayon, ito ngayon, trust her judgment. Alam ko nga Kaya ako nga, nangangamba nga ako kasi baka nananaig yung puot niya against President Marcos na naka-cloud yung judgment niya nito. Kaya nga ako nag-push back publicly para okay na yan. Pinalusot namin yung kay GMA mo. Pero ngayon, I need to stop you there. Baka nananaig, naka-cloud yung judgment mo dahil doon sa galit mo sa mga Marxes. Ngayon, ayaw natin ma-normalize yan. That it's okay to have a 1-hour conversation, social or whatever, with the characters like Sara Duterte. Okay. Dito ba sa inyong pagtingin o pagbasa dito sa pakikipag-meeting niya with Sara Duterte, are you thinking or going to the extent of thinking na nakikipag-alliance siya or nandun siya sa possibility na makikipag-alliance sa mga Duterte dahil ang galit siya kay BBM? Sa ngayon, wala pa nun. Pero ito yan. The visit is the message. Hindi mo na kailangan malaman kung anong pinag-usapan. The visit is the message. Kasi binuksan mo pinapasok mo sa bahay mo. Ibig sabihin, welcome siya. She is not seen as a political enemy. And that is what I'm calling her out for. Kasi, di ba, nasa-sanitize yung image.
Yun po yun. Ganito, how should he have handled this? Kunwari, nag-reach out yung vice president yung mga tao niya. O gusto makapagkita, gusto bumisita sa bahay mo. If you were in her place, how would you have done it? Mag-alibay ka. May bisita ako, busy ako. Daming pwedeng gawin. Alam ng mga Pilipino yan. Pagka meron kang kaaway na gusto kang i-meet, you can come up with 1,000 reasons. Pero kung ang tingin mo sa kanya kaibigan, you will find a way. Ganun lang po yan. Kasi yung sinasabi na pagka dinecline mo yung meeting, ano daw yung kabastusan? Come on. Hindi po, no? It's just another meeting. And in the first place, wala naman makakaalam nun. Ako, kung ilang beses lang akong nag-request kay VP Lenny no ng meeting, hindi ako mapagbigyan, hindi ko tinitignan na kabastusan yun. Tinitignan ko na, baka nga busy, di ba? So, ganun lang yun. Baka ayaw kayong kausap. Ha? Yun na, di ba? Baka ayaw kayong kausap. Precisely. Kung ayaw dahil pumipit kayo. Kung ayaw ka kausapin, talagang hindi mangyayari yun. Kaya yun ang sinasabi ko rito. The fact na nag-usap sila, ibig sabihin, gusto niyang kausapin. Okay. Pero dito pa sa information ninyo, sino yung nag-broker dito sa pakikipagkita ni VP Lenny kay VP Sara? Wala po kaming ganong information. Pero malinaw, sino yung nag-reach out? Si Sara? Yung kampo po nila Sara. Sara. Kasi ang nakikita kong tampo dito ng mga supporters ni VP Lenny, bakit nasa kanya yung burden? Bakit siya yung sinisisi ninyo? Hindi yung isa, si Sara Duterte. Ito rin naman yung punto nung kausap namin kagabi si Attorney Barry Gutierrez. Ano pong tugon nyo doon? Kasi it takes two to tango Hindi naman natin makokontrol si Sara Di ba? Kung anong gusto niyang gawin. Pero ikaw, makokontrol mo yung actions mo. Di ba? Kung ba't daw binabanatan si Sara, paano yun? Kung kahit na kung hindi mo talaga iseset yung meeting na yun, hindi mangyayari yun Di ba? Okay. Ano ba sa tingin niyo yung motibo talaga dito ni Sara Duterte para makipagpulong o makipagkita dito kay VP Lenny? Naghahanap siya ng kakampi. She wants to project na meron siyang iba pang pwedeng paghugutan ng suporta. Kasi na yan political orphan na yan. Pati tinalikuran niya, pati yung PDP laban nila. So, siya? Ngayon, this is her most vulnerable point. And eto na, especially with the impeachment forthcoming, gusto natin na, it stays that way. So, ano mangyari? Di ba? Pagka, yung optics, pagka bumisita at pinagbuksan ng pinto, winelcome, di parang, merong potential. Sabi ko nga, the visit is the message. Regardless kung ano man yung pinag-usapan doon sa loob. Pero at dito naman sa side ni VP Lenny, dun sa calculation niya, ano ba yung agenda ni Sara? Siguro naghanap siyang kakape. Would I want to be seen with a controversial figure like her na party ito ng nagwalang hiya sa bayang sa Pilipinas? Daming ninakaw, daming pinapatay nitong pamilya na ito. Gusto ko bang maka-engage ito? Yun yung mga tatakbo dapat sa isip niya. And nung nakita niya yon, she agreed to be part of that scenario. Kasi pinapasok mo Di ba? Yun yung nangyari. Sabi ko nga sa iyo, kung ang tingin niya kay Sara Duterte is a political enemy, then hindi mo papapasukin talaga yun. Kasi believe me, hindi niya papapasukin sila Villafuerte dyan. Any of the Marcoses, hindi rin niya papapasukin dyan. Kahit Peña Francia pa yan, short notice yan. Hindi. Kilala ko yan si VP Lenny. Di ba? Yung pinoproject nila na she is parang Mother Teresa, hindi naman po totoo yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, politically astute yan Kaya nga yung pinagawa niya sa akin doon na parang malaglag yung Makabayan, ako yung gagawin. Ako nga, hindi ko maisip yun Alam niyo yung Makabayan, live and let live kami niyan
sa previous elections, live and let live kami. Pero naging ako yung kaaway because she asked me to.